Bukas na lang, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Ito ang eksaktong mga salita na ibinulong sa akin ng mapapangasawa ng aking anak noong gabi bago ang kanilang kasal. Naiwan ako sa bahay kinabukasan, wasak ang puso. Ngunit pagsapit ng tanghali, ang kasal ay ganap na gumuho. At ang dahilan kung bakit ay ikinabigla ng lahat. Noong gabi bago ang kasal ng aking anak, inakala kong malapit na akong mapasok sa pinakamasayang yugto ng buhay niya. At marahil ang pinakamatagumpay para sa akin. Pagkatapos ng lahat, pinalaki ko siya ng mag-isa sa loob ng 21 taon sa pamamagitan ng mga sakripisyo na walang sinuman kundi ako ang makauunawa. Tiniis ko ang mga pagbaba ng ranggo, mga bakasyong hindi ko napuntahan at natutunan kong pahabain ang bawat piso hanggang sa halos mapunit na ito. Nais kong ang aking anak na si Miguel ay lumaki ng hindi nararamdaman ang bigat ng nawala sa amin noong umalis ang kanyang ama. Para sa akin, ang kasal niya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakasal niya sa babaeng mahal niya. Ito ay patunay na may nagawa akong tama na pinalaki ko ang isang mabuting lalaki sa kabila ng lahat ng pagsubok. Iyon ang sinabi ko sa aking sarili. Nang gabing iyon, dumaan ako sa lugar ng rehearsal dinner upang maghatid ng isang bagay na ilang linggo ko nang ginagawa. Isang scrapbook ng buhay ni Miguel, mula sa kanyang mga unang hakbang hanggang sa kanyang graduation sa high school, mula sa mga gasgas sa tuhod hanggang sa araw na natanggap siya sa law school. Ibuhos ko ang buong puso ko dito, nais kong makita ng magiging asawa niya, si Isabela, kung gaano karaming pag-ibig at sakripisyo ang humubog sa lalaking kanyang pakakasalan. Sumalubong sa akin si Isabela sa pinto. Nakamamangha siya gaya ng dati. Perpekto ang buhok, perpekto ang damit, perpekto ang ngiti. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa sa dati kong nakita. Isabela, sabi ko, iniaabot ang scrapbook. Ginawa ko ito para kay Miguel. Akala ko ay maganda kung pareho ninyong masilayan ito ngayong gabi. Hindi man lang niya ito nilingon. Sa halip, lumapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay sapat na mahina upang walang ibang makarinig. Pagkatapos ng bukas, sabi niya, ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang bahagyang ngisi. Hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kamao sa sikmura. Kumurap ako, hindi sigurado kung narinig ko ba siya ng tama. Paumanhin? Narinig mo ako, bulong niya. Nagampanan mo na ang iyong parte. Pinalaki mo si Miguel. Bukas, siya ay magiging asawa ko, ang aking pamilya. At ikaw? Ikaw ay dagdag na pabigat lamang. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili sa pagkapit. Nanatili akong nakatayo, mahigpit ang hawak sa scrapbook na parang iyon lamang ang nagpapatatag sa akin. Nanunuyo ang aking lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Tumingala siya, halos natutuwa sa aking katahimikan. Sa totoo lang, matagal ko na kayong tinitiis. Mahal ka ni Miguel siyempre, ngunit ang pag-ibig ay nagbubulag sa tao. Nakikita ko kung sino ka talaga. Isang taong hindi nababagay sa ating kinabukasan. Kaya't gawin mo na lang kami ng pabor. Huwag kang dumalo bukas. Iwasan natin ang lahat ng drama. Dapat ay may nasabi ako. Dapat ay ipinagtanggol ko ang aking sarili. Sa halip, naramdaman ko ang bigat ng mga taon na bumabagsak sa akin. Mga taon ng kalungkutan, ng pagtatrabaho ng dobleng shift, ng pagpapanggap na hindi ako pagod upang hindi makita ni Miguel kung gaano kahirap ang buhay nang wala ang kanyang ama. At ngayon ang babaeng ito, ang nagsasabing mahal niya ito, ay sinasabing ako ay itinapon na lamang. Hinaplos niya ang aking braso na parang ako ay isang bata na kailangang pag-aalalahaning. Umuwi na kayo, Mrs. Rodriguez. Magpahinga kayo. Bukas ang pinakamagandang araw ng aming buhay at hindi namin kailangan kayo do. Hindi ko maalala kung paano ako umalis. Hindi ko maalala kung paano ako umuwi. Ang natatandaan ko ay ang pagkakaupo ko sa gilid ng aking kama noong gabing iyon, nakatitig sa scrapbook ni Miguel. Nanginginig ang mga kamay ko nang halos mapunit ang mga pahina. Bawat larawan ay isang alaala ng pag-ibig, sakripisyo at pagtitiyaga. Ngunit bukas ay kailangan kong magpanggap na wala sa mga ito ang mahalaga, na ako ay walang halaga. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha, ngunit sa ilalim ng pighati,
May iba pang gumalaw. Isang malamig, tahimik na galit. Bumulong ako sa dilim. Kung hindi ako magiging bahagi ng pamilyang ito pagkatapos ng bukas, kung gayon bukas ay hindi ako darating. At gayon nga, kinabukasan, nanatili ako sa bahay. Inakala kong magpapatuloy ang kasal nang wala ako. Inakala kong pakakasalan ni Miguel si Isabela at maiiwan ako, mabubura sa sariling kwento ng aking anak. Ngunit pagsapit ng tanghali, nalaman ng buong lungsod. Hindi nangyari ang kasal at ang dahilan nito ay magpapabago sa lahat. Malamang sa sino mang titingin mula sa labas, ako ay isa lamang ina na masyadong nagbabantay at ayaw bumitaw. Ito ang tatak na maingat na ipininta ni Isabela sa akin sa paglipas ng mga taon. Ngunit ang totoo, hindi ko kailanman pinilit si Miguel. Pinalaki ko siya dahil walang ibang gagawa. Nang umalis ang ama ni Miguel, hindi lamang ako ang kanyang iniwan. Iniwan niya ang kanyang anak. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Si Miguel ay 7 taong gulang pa lamang, hawak ang kanyang laruang dinosaur sa isang kamay at nagtatanong sa akin, "Kailan po uwi si Papa?" Wala akong sagot. Tanging mga luha na sinubukan kong itago sa likod ng mga pilit na ngiti. Mula sa araw na iyon, 2 na lamang kaming magkasama. Naging tagahanap buhay ako, taga-alaga, taga-palakpak, taga-disiplina. Nagtrabaho ako ng dobleng shift sa cafeteria ng ospital, minsan ay umuuwi na pagod na natutulog ako habang suot ang aking uniforme. Ngunit sa bawat pagkakataon na si Miguel ay nakakakuha ng bituin mula sa paaralan, sa bawat pagkakataon na gumagawa siya sa akin ng isang pilipit na card para sa araw ng mga ina, alam kong sulit ito. Lumaki siya bilang isang lalaking mabait, matalino at determinado. Nag-aral siya ng mas masigasig kaysa sino mang kilala ko. Nais niyang maging abogado, hindi dahil sa pera, kundi dahil sabi niya, "Ma, gusto kong protektahan ang mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili tulad ng pagprotekta mo sa akin noon." Ang pangungusap na iyon lamang ay nagpatatag sa akin sa libu-libong mga gabing walang tulog. Kaya, nang ipakilala niya si Isabela sa akin, 3 taon na ang nakalilipas. Tunay na nais kong magustuhan siya. Siya ay napakaganda, may kumpiyansa, ang uri ng babae na tila nagbibigay liwanag sa bawat silid. Si Miguel ay nabighani at nais kong siya ay maging masaya. Ngunit sa ilalim ng kanyang karisma, napansin ko ang maliliit na bitak. Siya ay magalang sa akin sa publiko, ngunit kapag wala si Miguel sa silid, nagbabago ang kanyang tono, matalas, mapangmaliit, na parang ang pakikipag-usap sa akin ay isang gawain. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa aking buhay, sa aking trabaho, o kahit na sa mga kwento ng pagkabata ni Miguel. Sa halip, kanyang inililihis ang usapan patungkol sa kanyang sarili, ang kanyang karera sa marketing, ang kanyang mga kaibigang mapanlikha, ang kanyang mga plano sa hinaharap. Sa una, binaliwala ko ito. Marahil ay kinakabahan lamang siya. Marahil ay hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga bitak. Sa kaarawan ni Miguel noong nakaraang taon, niluto ko ang paborito niyang cake, tsokolate na may peanut butter frosting. Iyon ang aming tradisyon mula noong siya ay 20 taong gulang. Nang ilabas ko ito, ngumiti si Isabela ng matamis at sinabi, "Oh, ang cute naman." Ngunit si Miguel ay nasa bagong diet na ngayon. Sisiguraduhin kong hindi niya ito kakainin. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa aking kamay at inilagay ang cake sa gilid, hindi nagalaw. Tumawa na lamang si Miguel, hinalikan ang aking pisngi at sinabi, "Salamat ma, hindi mo na kailangang gawin pa." Ngunit nakita ko ang kislap ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Alam niyang nagpalipas ako ng hating gabi sa paggawa ng cake na iyon. Gayunpaman, nilunok ko ang aking dangal dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Sa bawat pagkakataon na minamaliit ako ni Isabela, sa bawat pagkakataon na pinapahina niya ako, sinabi ko sa aking sarili na hindi mahalaga. Mahal niya si Miguel, sapat na iyon. O iyon ang sinubukan kong paniwalaan. Ang pag-aasikaso ng kasal ay dapat na ang pagkakataon ko upang sa wakas ay maramdaman na ako ay nagkakaroon ng anak na babae, hindi nawawalan ng anak na lalaki. Sa halip,
ito ay lalong nagpalalim ng distansya sa pagitan namin. Si Isabela ang ganap na kumontrol sa pagpaplano ng kasal. Hindi ako isinama sa anumang pagsubok ng damit, kahit sa pagtikim ng cake, kahit sa pagtalakay ng seating chart. Nang banayad kong itanong kung may maitutulong ba ako, binigyan niya ako ng mahigpit ng ngiti at sinabi, "Huwag kayong mag-alala, Mrs. Rodriguez. Alam na namin ang gagawin. Dumalo na lang kayo na maayos ang ayos, okay?" Nasaktan ako, ngunit ngumiti ako, tumango, at pinigil ko ang aking dila para kay Miguel dahil iyon ang palagi kong ginagawa. Ngunit ang totoo, may mga babala na hindi ko dapat binaliwala. Tulad ng kung paano laging mas interesado si Isabela sa potensyal na sahod ni Miguel kaysa sa mga pangarap nito. Kung paano siya umikot ng mga mata kapag binabanggit nito ang pro bono work. Kung paano niya ito ipinakilala sa mga party hindi bilang Miguel ang aking fiancé, kundi bilang Miguel ang abogado na magiging. Sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto ko na hindi niya nakita ang aking anak bilang isang tao. Nakita niya ito bilang isang tropeyo. At noong gabi bago ang kasal, nang sa wakas ay binigkas niya ang mga makamandag na salitang iyon sa aking mukha. Ang bawat maliit na babala na binaliwala ko sa loob ng maraming taon ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi ko nawawala ang aking anak dahil sa pag-ibig. Nawawala ko siya sa ambisyon, sa kasakiman, sa isang taong nakikita ako, ang kanyang ina, bilang isang maluwag na sinulid na kailangang putulin mula sa kanyang perpektong larawan. At hinayaan ko siya, talagang hinayaan ko siya kahit papaano hanggang kinabukasan ng umaga nang ang tadhana ay nagpasya na makialam sa paraang hindi natin mahuhulaan. Sa umaga ng kasal, nagising ako bago mag-araw. Sa isang iglap, ang aking katawan ay kumilos ng automatiko, kumukulo ng tubig para sa kape, inilalapag ang mapusyaw na asul na damit na binili ko ilang buwan na ang nakakaraan, ang damit na sinabi ni Miguel noon, "Nay, maganda po iyang kulay sa inyo." Ngunit pagkatapos ay bumalik ang mga salita ni Isabela na parang kutsilyong umiikot sa aking sikmura. Pagkatapos ng bukas, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Umupo ako sa mesa sa kusina, nakatingin sa usok na umaakyat mula sa aking baso. Nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng desisyon na alam ko nang nagawa ko. Hindi ako pupunta. Sa unang pagkakataon sa loob ng 29 na taon, pinili ko ang aking sarili kaysa kay Miguel. Marahil ay makasarili ito. Marahil ay duwag. Ngunit hindi ko kayang umupo sa pew ng simbahan na iyon. Nakangiting magalang habang pinapanood siyang isuko ang kanyang buhay sa isang babae na nagtanggal na sa akin sa larawan. Ibinalik ko ang scrapbook sa kahon nito at isinilid sa ilalim ng aking kama. Hindi niya ito makikita ngayon. Maaaring hindi na niya ito makikita. Habang bumubuhos ang liwanag ng umaga sa silid, umugong ang aking telepono. Mga mensahe mula sa mga kamag-anak, mga kaibigan, maging si Miguel mismo. "Nay, papunta na kami sa venue. Hindi na makapaghintay na makita kayo. Nasaan kayo? Lahat nagtatanong. Huli na ba kayo, hindi ba?" Tipikal. Ini-face down ko ang telepono. Sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang maliit na tinig ang bumulong. "Nagkakamali ka." Ngunit mas malakas pa ang alingawngaw ng pagngisi ni Isabela, ang kanyang tono ng pagmamaliit, ang kanyang malupit na katiyakan na ako ay walang iba kundi pabigat. Kung iyon ang gusto niya, ibibigay ko iyon sa kanya. Pagdating ng 9 Mayo, mas nagiging desperado ang mga tawag. Nag-iwan si Miguel ng voicemail, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkapanik. "Nay, nasaan kayo? Sabi ni Isabela hindi kayo maganda ang pakiramdam kagabi, pero alam kong hindi iyon totoo. Pakiusap, tawagan niyo ako pabalik. Pakiusap." Pinisil ko ang telepono sa aking dibdib, sumasakit ang aking puso. Bawat instinto ay sumisigaw na tawagan siya, na magmadali sa simbahan, na naroon para sa batang pinalaki ko sa bawat unos. Ngunit hindi ko kaya. Sa pagkakataong ito, hindi. Sa Tenwu, kumakatok ang kapatid kong babae sa aking pinto. Nakatira siya sa kabilang panig ng bayan, ngunit nagmaneho papunta dito nang mapansin niyang wala ako sa venue. "Margaret, ano ba ang ginagawa mo?" Sigaw niya, pumasok sa loob. "Hinahanap ka ng lahat. 1 oras na lang ang simula ng seremonya." Dahan-dahan akong umiling. Hindi ako pupunta.
Nanlaki ang kanyang panga. Hindi pupunta? Baliw ka na ba? Ang nag-iisang anak mo ay magpapakasal. Tumingin ako sa kanyang mga mata, nagbabadyang luha. Siya ay magpapakasal sa isang taong nagsabi sa akin sa harapang ako ay hindi na bahagi ng kanyang pamilya. Hindi niya ako gusto doon, kaya bakit ako pupunta? Ang galit ng kapatid ko ay humupa na palitan ng pagkamangha. Jessica ang nagsabi niyan kagabi. Nakita mo ba sa mata niya at sinabi iyan? Umupo siya sa isang silya, hindi makapagsalita. Sa loob ng mahabang sandali, ang tanging tunog ay ang pagtiktak ng orasan sa dingding. Sa wakas bumulong siya, Diyos ko, tumango ako. Hindi ako uupo doon na parang isang tanga na nagpapanggap na kabilang ako. Itinapat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, nahahati sa pagitan ng galit at awa. Ngunit Margaret, kung hindi ka pupunta, sisihin ka ng mga tao. Sasabihin nilang iniwan mo ang iyong anak sa araw ng kanyang kasal. Tumawa ako ng mapait. Kung gayon, hayaan mo sila. Hinuhusgahan na ako ng buong buhay ko. Ano pa ang isa? Sa 10:45, pinanood ko mula sa aking bintana sa harap habang ang mga kapitbahay ay sumasakay sa kanilang mga sasakyan, nakasuot ng mga suit at gown patungo sa simbahan. Ang mga susi ng aking sasakyan ay nanatiling hindi nagagalaw sa counter. Hindi ako gumalaw. Nang magsimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan ng 11, umupo ako sa katahimikan, nakatingin sa scrapbook na nakatago sa ilalim ng aking kama. Iyon dapat ang katapusan ng aking kwento. Isang ina na masyadong nasira, masyadong napahiya upang tumayo sa tabi ng kanyang anak sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit pagsapit ng tanghali, dumating ang unang tawag. Ito ay muli ang aking kapatid, nanginginig ang boses. Margaret, bulong niya. Ang kasal, hindi ito nangyayari. Napahinga ako ng malalim. Anong ibig mong sabihin hindi ito nangyayari? Ang kanyang mga salita ay bumulalas, kalahating sintunado, kalahating hindi makapaniwala. Jessica, siya. Oh, Diyos ko. Margaret, kailangan mong marinig ito. Kailangan mong umupo. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa pamamagitan ng hindi pagdalo, hindi ko sinira ang kasal. Si Isabela ang gumawa nito. At ang dahilan kung bakit ay yayanig sa lahat sa atin hanggang sa kaibuturan. Nang ang nanginginig na boses ng aking kapatid ay marinig sa telepono, naramdaman kong tumigil ang aking puso. Ang kasal ay hindi nangyayari, inulit niya. Ang kanyang mga salita ay matalas sa kawalan ng paniniwala. Si Isabela ay nabuking. Masinigpitan ko ang hawak sa telepono. Nabuking? Paano nabuking? Margaret, komplikado ito. Ngunit kailangan mong marinig ito mula sa akin bago ito kumalat sa lahat. Bumagsak ang aking mga tuhod. Umupo ako sa sofa. Anong katotohanan? Siya ay huminga ng malalim at nanginginig. Na si Isabela ay nagsisinungaling tungkol sa lahat. Pagkatapos, nang pinagtagpi-tagpi ko ang kwento mula sa mga desperadong tawag, mga text message, at mga balita na kumalat na parang apoy sa mga bisita, ang mga pangyayari ay naganap na parang isang masamang soap opera. Pagsapit ng 10:30, kalahating oras bago ang seremonya, naghihintay si Miguel ng kinakabahan sa isang maliit na silid sa gilid ng simbahan. Sinubukan ng kanyang mga groomsmen na pakalmahin siya, nagbibiro, inaayos ang kanyang kurbata, pinapatapik sa likod. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang best man, isang kaibigan noong bata pa na nagngangalang Mark, ay sumugod, maputla at nanginginig. Miguel, kailangan mong makita ito, sabi ni Mark, iniaabot ang kanyang telepono. Sa screen ay isang serye ng mga larawan. Si Isabela, ang kanyang ikakasal, nakayakap sa ibang lalaki. Ang mga larawan ay hindi luma. Ito ay mula 2 linggo lamang ang nakakaraan. Nawala ang kulay sa mukha ni Miguel. Ano? Ano ito? Pinadala ito ng kapitbahay niya sa akin, sabi ni Mark, nanginginig ang boses. Inakala niyang dapat mong malaman bago ka gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa iyong buhay. Ang lalaki sa mga larawan ay hindi isang estranghero. Siya ang boss ni Isabela,
Ang lalaking kanyang kinagigiliwan ng walang tigil, sinasabi na siya ang kanyang mentor. Napalayo si Miguel, humihingal ang dibdib. Sa sandaling iyon, ang katotohanan na kanyang tinatanggihan ng makita ay bumagsak. Ang mga gabing mahaba sa opisina, ang mga lihim na text, ang paraan ng pagtataboy ni Isabela sa kanyang mga pag-aalala na may tawa at halik. Lahat ay totoo. Nagloloko siya, ngunit hindi lamang iyon ang tungkol sa pakikipagtalik. Habang ang mga bisita ay nagsimulang pumasok sa simbahan, kumalat ang mga bulong na parang apoy. Ang maid of honor ni Isabela, nalalasing sa nerbiyos at champagne, ay may nasabi. Si Isabela ay hindi lamang hindi tapat. Siya ay nanlilinlang din. Ang kanyang pamilya ay itinulak siya sa pag-aasikaso dahil si Miguel ay nasa bingit ng isang malaking karera sa batas. Para sa kanila, ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang transaksyon, isang pagsasama. Ang prenuptial agreement na iginiit ni Isabela na ihanda ay hindi para protektahan si Miguel. Ito ay idinisenyo upang ibuhos ang kanyang mga hinaharap na ari-arian sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang ama, isang negosyante na may bakas ng mga pagkalugi, ay ipinagmalaki pa sa isang bisita na kapag ikinasal si Isabela kay Miguel, mawawala ang aming mga problema sa pananalapi. Nang sumugod si Miguel sa bridal suite, nanginginig siya sa galit. Si Isabela, nagniningning sa kanyang gown, ay lumingon na may ngiti. "Mahal, handa ka na ba?" Inangat niya ang telepono. "Ano itong impyerno?" Nawala ang sigla sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, natanggal ang maskara. "Hindi ganyan ang itsura niyan," simula niya. "Eksakto ganyan nga ang itsura niyan," sigaw ni Miguel. 2 linggo na ang nakakaraan kasama ang iyong boss." Napasinghap ang kanyang mga bridesmaid, natahimik ang silid. Ang boses ni Isabela ay naging matalim. "Miguel, pakinggan mo ako." "Hindi, ikaw ang makinig." Bumagsak ang boses niya. "Sinabi mo sa nanay ko na hindi siya bahagi ng pamilyang ito. Sinubukan mong alisin ang nag-iisang taong palaging nandyan para sa akin. At sa lahat ng oras na ito, nagsisinungaling ka sa harap ko." Namula ang mga pisngi ni Isabela sa galit. "Ang nanay mo, iyan ba ang pinag-uusapan natin? Siya ang naglalason sa iyo laban sa akin mula pa sa simula. Siya ay naiinggit, Daniel. Ayaw niyang bumitaw." Ngunit ang mga salita ay bumagsak dahil sa sandaling iyon, napagtanto ni Miguel ang katotohanan. Hindi ko na kailangan siyang linlangin laban sa kanya. Ang kanyang sarili ang naglinlang sa kanya. Pagsapit ng 11:15, ang simbahan ay nasa kaguluhan. Nagbubulungan ang mga bisita, nagkakamot, tinitingnan ang kanilang mga telepono habang ang balita ay kumalat sa mga pews. Sinubukan ng pastor na ibalik ang kaayusan, ngunit naglakad si Miguel sa pasilyo, hindi kasama ang isang nobya, kundi may isang malungkot na anunsyo. "Wala nang kasal ngayon," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Naloko ni Isabela ang tiwala ko. Ang seremonyang ito ay kinansela." Nagkaroon ng malalakas na buntong hininga sa simbahan. Ang mga magulang ni Isabela ay tumayo upang tumutol. Ang kanilang ina ay sumisigaw, "Huwag mong pahiyain ang aming anak ng ganito." Ngunit hindi na tinag si Miguel. Siya mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Si Isabela, galit na galit, ay hinabol siya, sumisigaw tungkol sa mga kasinungalingan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling. Gayon din ang mga bulong ng kanyang mga tunay na motibo. Pagsapit ng tanghali, ang mga bisita ay unti-unting lumalabas sa nakakabiglang katahimikan. Ang ilan ay umiling. Ang ilan ay nagbubulungan tungkol sa nasayang na pera at mga planong nasira. Ang iba ay bumubulong ng pakikiramay sa akin, bagaman wala ako roon. Nang matapos ang aking kapatid sa pagkukwento, ako ay nanatiling nakatayo, ang telepono ay nakalapat sa aking tainga. Sumasakit ang puso ko para kay Miguel, para sa sakit na hindi niya dapat naranasan. Ngunit sa ilalim ng kalungkutan, isa pang damdamin ang namumukadkad, paghihiganti. Sinabi sa akin ni Isabela na hindi ako bahagi ng pamilya, at ngayon ay wala ng pamilya para sa kanya na angkinin. Bumulong ako sa telepono, halos sa aking sarili. Gusto niyang umalis ako, ngunit siya ang nawala ngayon.
Dapat iyon na ang katapusan ng kwento ni Isabela, ngunit hindi, dahil kapag nawala ang lahat ng mga taong tulad niya, hindi sila tahimik. At malalaman ko kung gaano kalayo ang maaabot niya at ng kanyang pamilya upang bawiin ang sa tingin nila ay sa kanila. Sa natitirang bahagi ng araw na yon, hindi tumigil ang aking telepono sa pag-ugong. Mga kaibigan, kapitbahay, kahit malalayong kamag-anak, lahat tumatawag, nagte-text, nagpapadala ng mga link sa mga post sa social media. Ang kinanselang kasal ay nasa lahat ng dako. Isang headline ang nagsabi, mag-aaral ng batas ay kinansela ang kasal ilang minuto bago ang seremonya matapos mabuking ang lihim na pakikipagtalik ng kasintahan. Ngunit isa pa, mas masamang post ang nakakuha ng aking pansin. Ina-ina ng kasal kasanayan ay sumisira sa kasal. Pinaghiwalay ang pamilya dahil sa luha. Nalubog ang aking sikmura. Ang pamilya ni Isabela ay nagbabago na ng kwento. Pagsapit ng gabi, kumalat ang mga bulong na ako ang dahilan kung bakit hindi nangyari ang kasal, na nagpakain ako ng mga kasinungalingan tungkol kay Isabela, kay Miguel, na kinumbinsi ko siya na huwag ituloy. Ito ay katawa-tawa. Nakita mismo ni Daniel ang mga larawan, ngunit ang mga kasinungalingan ay mas mabilis kaysa katotohanan at ang mga magulang ni Isabela ay mga eksperto sa pagganap. Sa isang punto, maging si Isabela mismo ay nagpunta sa social media, nagpost ng larawan niya na suot ang kanyang sirang damit pangkasal, na may maskara na dumudulas sa kanyang mga pisngi na may caption, may mga taong hindi lang talaga makabitaw, may mga inang hindi alam kung kailan titigil. Ang mga komento ay dumagsa. Mga estranghero na nag-aalok ng pakikiramay, mga kaibigan na nagtatanong kung anong uri ng ina ang sumisira sa kaligayahan ng kanyang anak. Gusto kong sumigaw, gusto kong isigaw ang katotohanan mula sa mga bubong. Ngunit nagmakaawa si Daniel na huwag akong makipag-ugnayan. Nay, huwag ninyong ibaba ang sarili niyo sa antas nila. Lahat ng malapit sa atin ay alam ang tunay na nangyari. Ngunit ang problema ay hindi lahat ng malapit sa atin ay alam. Ang ilan ay naniniwala sa kanya. Ang ilan ay tahasang nagtatanong sa akin. Kahit ang mga taong kilala ko na sa loob ng maraming taon ay nagtatanong, Margaret, sinabi mo ba talaga kay Daniel na huwag siyang pakasalan? Mas tumagos ito kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ng lahat ng aking isinakripisyo, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Isabela, ako pa rin ang kontrabida sa kwento ng iba. At pagkatapos ay lumala pa ang mga bagay-bagay. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng sulat, isang legal na sulat. Ang pamilya ni Isabela ay nagbabanta na idemanda ako para sa paninirang puri, para sa emosyonal na pinsala, maging para sa pakikialam sa mga kontrata. Tinitigan ko ang papel, nanginginig ang mga kamay ko. Pakikialam sa mga kontrata? Ano ang ibig sabihin niyan? Dinala ko ito diretso sa kaibigan kong si Linda, na nagtrabaho sa isang law office sa downtown. Nilagpasan niya ito at umiling. Ito ay pananakot, Margaret. Sinusubukan kanilang takutin. Ang pakikialam sa mga kontrata ay isang magandang paraan lamang ng pagsasabi na sinira mo ang kanilang plano sa pananalapi na sa pamamagitan ng paraan ay hindi naman talaga isang legal na argumento sa kasong ito. Plano sa pananalapi? Ang tanong ko. Inilapag ni Linda ang mga papel. Margaret, hindi mo ba alam na ang pamilya ni Isabela ay bankrupt? Ang kanyang ama ay nawalan ng milyon-milyon sa mga nabigong pamumuhunan. Kailangan nila ang kanyang kasal kay Miguel upang patatagin ang kanilang pananalapi. Ang prenuptial agreement, ito ay isinulat upang protektahan sila, hindi si Miguel. Kung pinirmahan niya ito, kalahati ng lahat ng kanyang kikitain sa susunod na 10 taon, mga taon ay mapupunta sa kanilang mga account. Nanlamig ang dugo ko. Kaya pala, hindi ito tungkol sa pag-ibig kahit sa isang segundo man lang. Ito ay tungkol sa pera, kontrol, seguridad. At nang tumanggi akong dumalo sa kasal, kinuha ni Isabela ang perpektong pagkakataon upang baguhin ang naratibo. Hindi siya maaaring makita bilang ang sakim, hindi tapat na kasintahan. Kaya't ginawa niyang masama akong mapanibughuin, kontrolerong ina. Ito ay napakatalino, malupit, ngunit napakatalino.
Sa susunod na linggo, ang panliligalig ay hindi natigil. Mga anonymous na mensahe ang bumaha sa aking inbox. Halimaw, naiinggit na matandang mangkukulam. Sinira mo ang buhay ng anak mo. At ang pamilya ni Isabela, hindi sila tapos. Isang hapon, umuwi ako at natagpuan si Miguel na nakaupo sa aking sopa. Maputla ang mukha, hawak ang sarili niyang sulat. Nananakot din sila sa akin, Nay, sabi niya ng mahina. Sinasabi ng ama ni Isabela na kung hindi ko lilinawin ang kanyang pangalan sa publiko, dadalhin niya kayong magina sa korte. Hankururin niya kayo sa pananalapi. Umupo ako sa silya sa tapat niya, kumakabog ang puso ko. Ano ang sinabi mo? Sumikip ang panga ni Miguel. Sinabi ko sa kanyang pumunta sa impyerno. Ngunit nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bagong tapos lang siya sa law school na may mga student loan at isang kinabukasan na nagsisimula pa lamang. Ang isang kaso, kahit isang walang kabuluhang kaso, ay maaaring makapagpabagsak sa kanya bago pa man magsimula ang kanyang karera. Nay, bulong niya. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ko ito kakayanin. Hindi sila tumitigil, sabi ko. Lumapit ako sa mesa at hinawakan ang kanyang kamay. Sa loob ng maraming taon, inalagaan ko siya sa mga bagyo. Ngayon naman ay sinusubukan niyang protektahan ako. Ngunit hindi ito isang bagyo na malalampasan natin sa pamamagitan ng pananahimik. Hindi, ito ay digmaan. Nang gabing iyon, habang nakahiga akong gising, nakatingin sa kisame, naalala ko ang isang bagay na sinabi ni Isabela sa isa sa kanyang mga mayabang na pahayag, ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi mo naiintindihan, Mrs. Rodriguez. Sa mundong ito, ang perception ay lahat. Ang mga tao ay naniniwala sa kanilang nakikita. Tama siya. Naniwala ang mga tao sa kanya dahil mahusay siyang gumanap. Maganda. Wasak ang puso. Biktima ng isang malupit na biyenan. Kung ang persepsyon ang kanyang sandata, kung gayon kailangan kong lumaban gamit ang katotohanan. Hindi ng tahimik, hindi ng magalang, kundi ng lantaran. At mayroon akong eksaktong kailangan ko. Dahil ang pagtataksil ni Isabela ay hindi lamang emosyonal, ito ay kriminal. At kapag nabuksan ko ang mga scheme ng pananalapi ng kanyang pamilya, walang dami ng luha ng buwaya ang makakapagligtas sa kanya. Hindi ko pa alam noon, ngunit ang susunod na kabanata ng labanang ito ay hindi ipaglalaban sa mga bulong o tsismis. Ito ay ipaglalaban sa korte. At sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Sa loob ng maraming linggo, nagpatuloy ang kampanya ng paninirang puri ni Isabela. Ang kanyang pamilya ay itinulak ang kanilang kwento sa bawat pagkakataon. Ako ay ang mapait na ina na hindi makabitaw. Ang babae na sumira sa kaligayahan ng kanyang anak dahil sa inggit. Maaaring ito ay nagtagumpay kung hindi dahil sa isang bagay. Ang katotohanan ay may paraan ng pag-ungkat nito sa ibabaw. Naglaan ako ng mga araw sa pagkolekta ng lahat ng aking makakaya. Mga lumang email, mga screenshot na nasave ni Miguel, mga kopya ng prenuptial agreement na inihanda ng ama ni Isabela na puno ng mga sugnay na napakatindi na parang mas kasunduan sa negosyo kaysa sa kasal. Si Linda, ang aking kaibigan sa law office, ay ikinonekta ako sa isang financial investigator. Sa loob ng isang linggo, natuklasan namin kung ano mismo ang itinatago ng pamilya ni Isabela. Isang serye ng mga pagkalugi, mga utang at mga kaso na tumatagal ng halos isang dekada. Hindi nila nais na pakasalan ni Isabela si Miguel dahil sa pag-ibig. Gusto nila ang kanyang karera, ang kanyang sahod, ang kanyang kinabukasan at ang prenuptial agreement. Ito ang kanilang ginintuang tiket. Gamit ang mga ito, alam ko na ang dapat kong gawin. 2 linggo pagkatapos, ang pamilya ni Isabela ay nagdaos ng isang damage control dinner sa isang fancy hotel sa downtown. Inanyayahan nila si Miguel, sinasabi na ito ay para ayusin ang mga bagay-bagay. Nagmakaawa siya sa akin na huwag pumunta. Ayaw niyang maambush ako. Ngunit alam ko na kung hindi ko sila haharapin, hindi sila titigil. Kaya, pumasok ako sa hotel ballroom, nasuot ang mapusyaw na asul na damit na binili ko para sa kasal. Ang damit na hindi ko na isumot. Ang mga magulang ni Isabela ay nakaupo sa dulong mesa. Si Isabela sa tabi nila sa isang sleek black dress. Ang kanyang ngiti
ay matalim na parang talim. "Well," sabi ng kanyang ama ng mahinahon, "tingnan kung sino ang nagpasya na sumali sa atin." "Mrs. Rodriguez, pinag-uusapan lang namin kung paano aayusin ang hindi magandang hindi pagkakaunawaan na ito." "Hindi pagkakaunawaan?" Ang sabi ko, matatag ang aking boses. "Ang ibig ninyo bang sabihin ay ang pakikipagtalik o ang pandaraya?" Nawala ang ngiti ni Isabela. "Maaari ninyong ipaliwanag ang mga ito, ang mga financial records, mga bankruptcy filings, at ang inyong prenuptial agreement, Clause 14, Subsection 3. Sa kaso ng diborsyo sa loob ng unang 20 taon, 75% ng kita ni Daniel Rodriguez ay ililipat sa mga account na pinagsasaluhan ni na Isabela Hayes at ng kanyang ama, si Richard Hayes." Nagkaroon ng mga hininga sa paligid ng mesa. Kahit si Daniel, na nag-scan sa dokumento ngunit hindi ito pinag-aralan ng detalyado, ay namutla. "Nais ninyo siyang patayin," sabi ko ng malamig. "Nais ninyong gamitin ang kanyang mga kita sa hinaharap upang iligtas ang mga kabiguan ng inyong pamilya." Ang mukha ng ama ni Isabela ay namula na parang pula. "Wala kang karapatan." "Mayroon akong lahat ng karapatan," pinutol ko siya, "dahil dinungisan ninyo ang pangalan ko. Inilalarawan ninyo ako bilang isang naiinggit, mapait na babae. Ngunit ngayon, makikita ng lahat ang katotohanan. Hindi ninyo pinapakasal si Daniel sa inyong pamilya. Pinapakasal ninyo ang kanyang bank account." Nagliwanag ang mga mata ni Isabela. "Hindi mo ito gagawin ng lantaran." Yumuko ako. Ang aking boses ay mahina, ngunit matalim na parang kutsilyo. "Panoorin mo ako." Ang pagtutuos ay nauwi sa kaguluhan. Sinubukan ni Isabela na igiit na peke ang mga larawan ng kanyang pakikipagtalik. Ang kanyang ama ay nagbabanta ng mga kaso. Ang kanyang ina ay umiiyak tungkol sa pagkakaisa ng pamilya. Ngunit hindi natinag si Daniel sa pagkakataong ito. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang boses, ngunit matatag. "Nagsinungaling kayo sa akin. Nagsinungaling kayo tungkol sa pagmamahal sa akin, tungkol sa pag-asang magkaroon ng buhay na magkasama. Ang gusto lang ninyo ay pera." Inabot ni Isabela ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay biglang naging malambot, nagmamakaawa. "Daniel, pakiusap. Nagkamali ako." "Oo, ngunit ikaw iyon. Gusto kita, hindi ang pera mo." Ngunit umiling siya. "Kung iyon ay totoo, hindi mo sana sinubukang burahin ang aking ina. Hindi mo sana sinabi sa kanya na hindi siya bahagi ng aking pamilya." Natahimik ang silid, natigilan si Isabela, napagtanto na ang kanyang mga salita ay bumalik upang multuhin siya. "Sinisira niya ako laban sa akin." "Hindi," sabi ni Daniel, nanginginig ang kanyang boses. "Nagawa mo iyon sa iyong sarili. Nang gabing iyon, inakala kong matatapos ang pagtutuos sa pagsigaw, sa mga pagbabanta, sa mga sirang pangako. Ngunit sa halip, nagtapos ito sa paglabas ni Daniel sa hotel na iyon, nakakapit ang aking braso sa kanya. Sinundan siya ni Isabela, sumisigaw, nagmamakaawa, umiiyak, nanunumpa na hindi iyon ang itsura nito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin pabalik. Nang marating namin ang parking lot, huminto si Daniel at humarap sa akin. Namumula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha, ngunit may bagong lakas sa kanyang boses. "Nay," bulong niya, "dapat ay nakinig ako sa inyo." Hinila ko siya sa aking mga bisig, hinawakan siya tulad noong bata pa siya. "Nakikita mo na ngayon," bulong ko. "Iyon lang ang mahalaga." Ngunit habang kami ay papalayo, ang mga salita ni Isabela ay umaling-awngaw sa aking isipan. "Hindi mo ito gagawin ng lantaran." Nagkamali siya dahil kung gusto niya ng isang digmaan ng perception, kung gayon iyon ang perception na makukuha niya. At kapag lumabas ang katotohanan, ang kanyang masusing binuong fakad ay magiging wasak ng hindi na maayos. Sa mga araw, pagkatapos ng komprontasyon sa hotel, sinubukan ni Isabela at ng kanyang pamilya ang lahat. Mga pagbabanta, mga demanda, mga pangako. Ang kanyang ama ay nagpadala kay Daniel ng mga email na puno ng legal na jargon. Iginiit na siya ay nasa kanyang karapatan upang humabol ng danyos.
Ang kanyang ina ay nag-iwan ng mga voicemail na puno ng luha na nagmamakaawa kay Daniel na maging makatwiran. Si Isabela mismo ay nagbago-bago sa pagitan ng galit at desperasyon. Sa isang sandali ay nanunumpa na hankururin niya kami, sa susunod ay bumubulong na mahal pa rin niya ito. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay hindi limitado sa mga bulong sa isang ballroom. Sa pagkakataong ito, sinigurado kong alam ng lahat. Sa tulong ni Linda, ipinasa ko ang mga dokumento ng prenuptial at mga financial record sa isang mamamahayag na dalubhasa sa paglalantad ng mga financial scam. Sa loob ng isang linggo, ang artikulo ay nailathala. Sa likod ng kinanselang kasal, natuklasan ang mga financial scheme ng pamilya Hayes. Ang piraso ay nakakahiya. Ito ay nagdedetalye ng mga pagkalugi, ang mapanupil na prenuptial, kahit na nagpapahiwatig ng pakikipagtalik na nagpasiklab sa pagbagsak ng araw ng kasal. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang kwento hindi mula sa mga post sa Instagram na may luha ni Isabela, kundi mula sa pananaw ng malamig, matigas na ebidensya. At bigla, ang agos ay bumaliktad. Ang mga komento ay dumagsa, hindi laban sa akin, kundi laban kay Isabela. Kaya gusto niya ang kanyang sweldo, hindi ang kanyang puso. Kawawang biyenan, maaari mo bang isipin na sinabihang hindi ka pamilya pagkatapos mong palakihin ang iyong anak ng mag-isa? Si Isabela ay isang gold digger, simpleng ganoon lang. Ang pakikiramay na minsan ay ipinagkait sa akin ay bumuhos na parang sikat ng araw na tumatagos sa mga ulap ng bagyo. Si Daniel, bagaman nasasaktan, ay nakahanap ng lakas sa katotohanan. Sumabak siya sa kanyang bagong trabaho sa isang law firm, determinadong bumuo ng isang kinabukasan sa sarili niyang mga tuntunin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nagsimula siyang ngumiti muli. Hindi ang pilit, kinakabahang ngiti na mayroon siya kay Isabela, kundi ang tunay na ngiti. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa beranda, umiinom ng tsaa, inabot niya at hinawakan ang aking kamay. "Nay," sabi niya ng mahina, "hindi ko alam kung paano ka nanatiling malakas." Halos binali niya ako. Tiningnan ko siya. Ang batang pinalaki ko ngayon ay isang lalaking hinubog ng apoy. Dahil mas malala pa ang naranasan ko. At dahil alam kong isang araw makikita mo siya kung sino siya, kailangan lang ng oras. Ang kanyang mga mata ay kumislap. "Ikaw ang palaging pamilya ko, palagi."